Nasmile ako dun, Kuya Kim. Speaking of smile, ugaliin ang pag-smile. Kanino man dahil baka yung mga ngiti ang kukumpleto sa araw ng isang tao. Napaka-powerful ng ating mga ngiti. Pero may mga pagkakataong kahit gusto mong ngumiti, hindi magawa dahil masakit? Ngiting masakit, meron pala nun? Yan ang kwentong inalam ni Mav Gonzalez. Kapag mga bagets, unang tumutubo ang tinatawag na primary teeth o mas kilala bilang milk teeth. Kalimitang tumatagal ito hanggang edad na 12. Kapag nabungi, mapapalitan naman ito ng permanent teeth. Pero sa kaso ng 7 taong gulang na si Jake, tila naging problema ang paglabas ng isa sa primary teeth niya. Sa halip kasi na nakaayon ito sa ibang mga ngipin, sa taas na bahagi ng gilagid ito lumabas at tumutusok na rin daw ito sa kanyang labi. Enero ngayong taon nang dumaing si Jake sa inang si Jennifer dahil sa sakit ng ngipin. Sabi ng anak ko, masakit daw po yung ngipin niya. Pinapakain ko po kasi siya ng pagkain ng gabi na yon. Tapos sabi niya, ayaw niya po kumain kasi masakit daw po sa ngipin niya. Tapos chinek po namin ng asawa ko. Nagulat po kami na sa ngipin niya po, pagtingin po namin sa ganito niya, ang lalim na po ng pagkalubog ng ngipin po na lumalabas po. Tapos bukod pa po doon, may ngipin po sa ilalim. Noon lang daw nakita ni Jennifer ang maling pagtubo ng ngipin ng anak. Gusto ko po ipa-check up yung anak ko, kaso nga lang po, wala pa po akong budget noon. Naisip ko po na kinabukasan po, ipapa-check up ko po yung anak ko. And then pagpasok ko naman po ng school, hindi ko po alam na pinakailaman na po ng asawa ko at binunot niya po na gamit ng sinulid. Naibsan naman daw ang problema ni Jake sa kanyang primary tooth. Pero panandalian lang ito. Yung gilagid niya po, parang naging bingot na po siya. So yun na nga po, lumabas na po yung ngipin na nasa ilalim, nabuo na. Pati yung gilagid niya nabuo na. Pero nagkakaroon na po lagi ng nana tapos pamamaga yung gilagid niya. Ayon sa dentista na si Dr. Dayan, mas maganda kung sanggol pa lang ay nasusubaybayan na ang pagtubo ng primary teeth. May certain age or certain months na tumutubo po itong mga ngipin na to. Yung mga primary teeth na yan is 20 sila lahat, no? So, at the age of 3, halos kompleto na rin po talaga ang primary teeth. Para matulungan ang mag-inang Jennifer at Jake, ikinonsulta namin kay Doc Dayan ang mga ngipin ni Jake. Nagsagawa ng x-ray at pagsusuri ang dentista para makita ang kondisyon ng ngipin. Yung primary teeth niya is na-retain dun sa area po kung saan hindi dapat dun tutubo yung ngipin. So, nagkaroon po ng laceration sa part po na yon. And ang magiging problem po natin dun kasi is yung father po, no? Yung nagtanggal po nung tooth structure na yon na ginamitan lang po ng sinulid po. When it comes to management ng patient, maraming caries formation na nangyayari. For now po, we're going to do extraction para po sa ngipin po ni patient. And yung pamamaga na nakita po niya is because of the eruption po ng tooth structure po. Sa pahintulot ni Jennifer, hinanda si Jake sa oplan bunot sa kanyang ngipin. Try natin ha. Hindi ako naman tas bigit na yan. Hawa sa akin. Good eh. Ramdam pa yun? Okay ka na? O, wala na yung ngipin mo. Okay ka na? Gargle ka. Para mapangalagaan ang mga ngipin, may paalala si Doc Dayan na dapat alam mo. Mas maganda po talaga kung properly assess po sila ng mga professionals po, no? And avoid po natin yung mga sugary drinks and foods po as much as possible. And good oral hygiene po ang recommended natin for that. Huwag nang patusin pa ang DIY bunot na nakasanayan noon dahil baka sa halip na solusyon, ang problema sa ngipin mauwi sa komplikasyon. Ako si Mav Gonzalez at yan ang kwentong dapat alam mo.